Natin, utang ina, walang katapusang issue sa China. Alam mo, yung issue sa China na yan, panakip butas talaga yan sa flood control. Kasi alam ng mga Pilipino, yung mga iba, kaya nila sinasalsal yan. Wala nang kwenta yung usapan tungkol dyan eh. Tangina, usapan lang naman, basto si Tariela eh. Yun lang naman eh. Yun lang naman ang pinopoint out ng mga senador, basto si Tariela, at ang ating presidente ay nag-e-effort na kausapin ng China, tapos may isang general na kupal, kung ano-anong sinasabi, sinasabi lang naman ng mga senador, tumahimik ka na. Hindi naman ikaw ang spokesperson ng DFA eh. Hindi naman ikaw ang spokesperson ni Marcos eh, pagdating sa foreign policy. Alam mo, yan ang trabaho ng DFA eh, 'di ba? Bilang parang siya yung spokesperson nung chief architect ng foreign policy. Ibig sabihin, yung presidente, kung gusto niyang yung legwork, ika nga, o yung mga statement, 'di ba? DFA yan. 'Di ba? Etong DFA, yan ang kanilang trabaho. Talagang siguraduhin merong sinusunod na diplomasya sa pakikipag-usap. Etong kupal na si Tariela, bida-bida, nagmamagaling. Alam mo, sa totoo lang, ikaw Tariela, makinig ka sa akin ha. Ang asikasuhin mo daw, sabi ni Sas, yung tito mo ba yun na congressman? Kasi balita, may mga flood control daw doon. Bali-balita lang naman po yan. Alleged po yan. Yan po ina-allege po ng ilan. At isa na hong nagbanggit po niyan ay si Sas. Sagutin mo na lang. Baka sabihin ng iba. Sandali, banat bay. Ano naman ang kinaugnayan ni Tarantadong Tariela dito sa tito niya? O yung issue ng korupsyon sa flood control. Ano naman ang kanyang hindi naman niya yan sakop ng kanyang job description. Aba, may punto kayo diyan. May punto kayo. Hindi nga sakop yan ni Tariela. At hindi rin sakop ni Tariela ang maging spokesperson ng DFA. Gago! Parehong hindi niya sakop, so dapat manahimik na lang siya. Yun ang totoo doon. Pinakikialaman niya pa eh. Naano siya ngayon, natablado siya ni Sas ngayon, na sinasabing, wag mo nang pakialaman. Hindi mo nga pinakikialaman to eh. Hindi ka nga nangingialam dito sa issue ng flood control ng ng uncle mo, na congressman. Wag mo nang pakialaman din, yung hindi mo trabaho, security guard ka sa tubig. Ikaw ang boss, OIC ka. Ikaw yung tagapagsalita, OIC, na security guard sa tubig. Hindi ibig sabihin ikaw na may-ari niyan, animal ka. Oo. At the same time, kung ano gusto nung may-ari, meron silang admin. Nagigets mo? Halimbawa sa mall o di kaya sa condominium, merong admin. At merong doon, pinaka-boss, yung parang pinaka-manager, admin. Diba? Yung pinaka-director, kung ano man ang tawag dyan. Naandun yung sa admin. Ikaw, hindi ka admin. Security ka. Hindi ko naman sinasabing mababa ang kanyang katungkulan o kanyang papel. Hindi, mahalaga din. Mahalaga ang lahat ng Coast Guard. Maganda ang kanilang trabaho. Kaya lang, eto si Tariela, lumalagpas. Para bagang security guard ng mall, mas magaling pa dun sa admin. Mas magaling pa dun sa manager doon sa admin. Security guard siya, dapat inaasikaso niya yung kanilang nasasakop. Di ba? Which is securing. Tapos magre-report nga yan doon sa admin. Boss nga nila yung admin. So, ibig sabihin, ganun din dyan. Hindi ikaw ang tagapagsalita ng DFA unless inatasan ka. Pakita ka nga ng appointment. Hindi, lahat naman niya may appointment letter eh. Hindi. As a matter of fact, sinabi nga ni Cayetano, di ba, na dapat maghinay-hinay lang. Di ba? Ang mga nagsasalitang opisyal pagdating dyan sa issue na yan. Kasi pinaiiral ang diplomatic approach. Ika nga. Yun ang pinaiiral. Ikaw, wala ka barumbado ka bastos ka So, hayaan mo na lang yung mga nakakataas. Huwag ka magpiling. Kung gusto mo, tumakbo ka na lang, senador.
Pilingero ka eh. Magsama-sama kayo nila Ontiveros. O, tumakbo kang congressman, magsama-sama kayo ng mga epal na si Dilima, si Jokno. O, di ba? Gago! Hindi naman, hindi alam mo, eto kasi merong sinasabi, kasi yan yung pino-point out ni Cayetano eh. Parang sinasabi niya, bilang lehislatibo o legislative branch, yung branches of government, equal nga yan. Tama kayo dyan, equal yan. Executive, yun yung presidente at saka yung lahat ng departamento ng ating gobyerno na nag-e-execute ng batas. Legislative, yung gumagawa ng batas. Okay? At the same time, yung judicial, nag-i-interpret ng batas. At ang Supreme Court, ang final arbiter. Siya ang final decision. Oh. May kanya-kanya kayong trabaho. Although you are co-equal, you have your own job description. So anong ibig sabihin nun? Pagdating sa external na pakikipag-usap, external na pakikipagrelasyon sa ibang bansa, ang legislative, labas na yan dyan. Ang legislative, ang trabaho ninyo, gumawa kayo ng batas para sa Pilipinas. Hindi para sa ibang bansa, hindi para sa pakikipag-relate natin sa ibang bansa. Nasa konstitusyon na yan eh. Nasa konstitusyon na yan na inaatasan ng konstitusyon that the president is the chief architect of foreign policy. Malinaw na. Malinaw na yan sa ating konstitusyon. Meaning, wala nang iba pwedeng makisawsaw. Eh putang inang mga senator to, nakikisawsaw. Tapos, pag itinutuwid sila ng mga matitikas dyan, tulad ni Marcoleta, ni Cayetano, pag sila tinutuwid dun sa kanilang katangahan, nung iba nilang mga kasamahan, tatawagin na silang tsinador. Alam mo kung bakit? Diyan sanay si Llamas eh. Tandaan ninyo si Llamas, di ba? Dating aktivista yan, dating makakaliwa yan, dating komunista. Ewan ko, hanggang dati na lang ba? Eh baka hanggang ngayon, di ko alam ha. Pero dating ganyan yan. Kaya sanay yan sa propaganda. Alam mo naman ang makakaliwa. Alam mo yung style na makakaliwa? Yung magdadrama, magdadala ng impeachment na may dala-dala pang trolley. Yung mga ganyang yung maglalakad. Ay pukin ng inang yan. Ba't di nyo nalang dalhin? Hindi na yung, dyan kayo media, dyan lang kayo. Sabay-sabay kaming lalabas, hawak-hawak yon, may drama. Alam mo, sanay yung mga terorista dyan. Yung mga makakaliwa, sanay dyan. Oo, yung ganyang klaseng drama. Kaya itong si Llamas, commentator, sumulat siya ng tsinador, di ba? Yan yung mga style ng mga makakaliwa at mga terorista. Yung drama, kailangan merong name-calling, tsinador. Oo, di ba? Sanay sila sa ganyan. Ito namang media, alam naman natin, ang media, left-leaning ang media sa Pilipinas eh. Actually, di ba, kung maaalala nyo, in-interview namin dati sa una naming programa, dun sa Tambayan, dun sa DWIC, na-interview namin dun yung mga propagandistang nagbalik loob na sa gobyerno. Ang talagang sinabi nila on radio and on us, the first target of this left-leaning terrorist group, yung media. Diyan sila unang nagpapasok ng mga kaalyado nila. Bakit kanyo? Kasi sabi nila, importante na kung sino yung mauna sa impormasyon, yun ang tatatak sa isip ng tao. Whether it is a lie, whether hindi mo napatunayan, basta unang ikaw nagbitaw niyan, tatatak yan sa utak ng tao. Yung mga bawi, yung mga kabig, yung mga hindi ang tawag doon, yung para bang tinutuwid nila yung sinabi nila, hindi na pakikinggan ng tao yun. Ang importante yung unang bitaw. So pag sinabi ng media na tsinador, hindi na pakikinggan yung explanation. Hindi na papakinggan kung sino lang ba yung mga yon. Basta sasabihin nila, tsinador si Cayetano, tsinador si Marcoleta. Kasi ganun sila kagaling pagdating sa propaganda. Kaya nga duda ako dito kay Llamas eh. Gago! Kung talaga bang hindi na ito makakaliwa, duda ako dito eh. Tandaan ninyo, dating makakaliwa ito. So, duda ako kung talaga bang tumiwalag na siya dyan.
porket naging balalay siya ni Pinoy nun. Pero halatang-halatang sanay sa kasinungalingan. Kasi iba yung sinasabi niya kay Cayetano noon at iba yung tono niya ngayon. Dati sinasabi niya kay Cayetano na na kumbinsihin daw si Pinoy na alam mo yon maging diplomatic sa China. O ibig sabihin maging friendly. Pero ngayon, sobrang anti-China na. Alam mo, isa lang hinala ko dito